Isang mapagpalang magandang araw po sa inyo. Ang inyo pong pagbate sa ating mga listeners and viewers. Nakakasama niyo po si Bombo Justin Fantanilla Rosete. Hello, sir. Yes, Kabombo Justin, magandang tanghali po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa pag-imbita niyo sa amin dito sa Bombo Radio at sa ating mga tagapakinig. Magandang umaga po at maulan at mahaing umaga po sa atin lahat. Sir Kimpik, kamusta ang sitwasyon dyan po sa may bayan po ng Lingayen sa ngayon? Ilang mga barangay ang na-monitor niyo po na nakakaranas na po ng pagbaha, Sir Jason? Actually, Kabombo Justin, meron na tayong 32 barangay. 32 barangay ang Lingayen. Pero ang 32 barangay, may mga flooded areas talaga na monitor ang ating LGU Lingayen. And sa mga areas na to, may mga in-evacuate na tayo ng mga kababayan natin sa Lingayen. Meron po ba kayong detail po dyan, yung kabuang bilang ng mga residente po natin na nailikas na po sa mga evacuation centers sa ating bayan ng Lingayen, Sir Jason? Opo, may mga data naman na po tayo na nasa evacuation center like yung mga ating mga barangay is naka-open na rin yung mga kanilang elementary school or mga high school na school, and sa ibang areas naman po ginagamit na rin po yung mga barangay hall nila, and yung evacuation center natin na tatlo is na-mobilize na rin. So meron tayong mga open evacuation center like Baay Elementary School, meron tayo sa Dulag Tumbar Evacuation Center, itong Lingayen Evacuation Center, meron din. May mga tao na rin dito, mga affected families. Meron tayo sa Pangapisan North, Balokok, Basing, at pati yung mga academy like Silverly Christian Academy, meron na rin. Dumalandan West, St. Rose of Lima Parish, yung itong church, mobilize natin as evacuation center, and sa Malimpot Barangay Hall. Yun yung mga data namin, ma'am, na may mga evacuees na tayo. Yes po. Sir Kimpi, dito po sa mga, nabanggit nyo, 32 barangays na yung affected out of 32 barangays. Yes, Aha. At dito po sa mga barangay na ito, ano po yung mga lugar na masasabi po natin na nagkaroon po ng remarkable na pagtaas po ng tubig baha sa kanilang mga barangay po, sir? Actually, Kabombo Justin, yung mga areas na to is yung mga malapit sa ilog at malapit sa dagat. So yun yung mga pinaka-critical natin, yung mga binabantayan natin na high-risk areas. At dito nang gagaling yung mga evacuees natin. So yung talagang bantay sarado tayo doon sa mga areas na yan. Actually, magkakaroon kami ng preemptive evacuation mamayang 1 p.m. para ihikayat yung mga tao na mag-preemptive sa pumunta sa pinakamataas na lugar, or kung may kamag-anak sila, or kung may matutuluyan silang pwede silang i-accommodate, and kung gusto nila po sa evacuation centers natin. Sir Kimpi, dahil sa ibang mga bayan like Calasaw, Santa Barbara, meron po yung mga sitio, mga lugar sa kanilang barangay na umaabot na sa lagpas tao yung tubig baha. Diyan po sa may bayan po ng Lingayen, may ganun din po bang mga instances o pangyayari po? Actually, may areas na tayo like dito sa southern part, not possible by mga light vehicles na to and mga malalaking vehicles eh. Kaya ang problema natin hanggang dito na sa leeg kung ang ng tubig. So itong mga na lugar, naglagay na kami ng mga wooden boat natin, mga equipment natin, para just in case mga ilangan po ang barangay, agad re-responde po tayo. Sir, meron po bang mga lugar po dyan o kakalsadahan na medyo hirap na pong madaanan ng mga iba't ibang uri po ng sasakyan, especially yung mga light vehicles po, sir? Yes, ma'am. May mga unpassable sitio na tayo, may mga roads tayo. So, i-check ko lang yung data namin dito. May mga sitio na rin kasi na hindi talaga mapasukan ng malaking sasakyan at yung mga light vehicles. Like dito sa areas ng Balamubong, sa Sitio 3A, so not passable by all type of vehicle na siya. Sa Rosario naman po, Zone 1, 3, 4, 6, not passable by light vehicle. Dumalandan Center, Sitio Pandel, not passable by light vehicle. Pangapisan North, sa Congressman Street, not passable by light vehicle. Actually, puro light vehicle.
ito. And meron pa sa Tumbar, Poblacion, Wawa, so Manibok, Lasik, Tumbar, Durungan, and Aliwakbok. 32 barangay, pero 12 po yung mga areas na not passable by light vehicles. Ang bayan po ng Lingayen kabilang po under public storm signal number 2 dahil po sa bagyong Emong. Papaano, kamusta po yung paghahanda po dito ng inyong pong bayan, sir? Yes, ma'am. Yun po, nakahanda po ang local government unit ng Lingayen sa pamumuno ng ating Mayor Josefina Iday Castañeda. Nakamonitor naman po yan si Mayor. So, lahat ng equipment, ready na po yan. Kaya magkakaroon nga po kami ng preemptive evacuation kasi may report na rin po na magkakaroon ng storm surge sa mga baybayin ng dagat and titingnan din po namin yung ating mga kailugan malapit sa ilog. Sir Jason, papaano, kumusta po yung maaring maitulong nitong pagdideklara under state of calamity ng bayan ng Lingayen? Though, alam natin na siyempre yung negative implication yan kapag nasa ilalim sa state of calamity ang isang bayan. Pero papaano po ito makakatulong, especially when it comes po sa pagtulong sa mga naapektuhang residente dyan po sa inyo pong nasasakupan, sir? Napakalaking tulong ito, Monggo Justin, kasi magagamit natin yung tinatawag nating QRF or your Quick Response Fund. So ito yung 30% na nanggagaling sa 5% na LDRMF IT fund natin sa local disaster fund. Ito yung magagamit natin for rehabilitation and recovering and sa mga relief operation. Pwede tayong bumili ng mga nararapat na priority for sa ating mga barangay like food and non-food items. Yun yung ibibigay natin para sa ating mga kababayan. Sir Kimpi, baka meron po kayong mga panawagan nais mong ipaabot sa mga residente natin dyan, lalong-lalo na nabanggit nyo kanina yung pagpapatupad po ng preemptive evacuation at hindi na pumawi sa pagpapatupad ng forced evacuation sa mga affected residents po. Go ahead po, sir. Nanawagan po kami sa ating mga kababayan malapit sa kailugan, malapit sa ating karagatan na kung bahain po yung inyong lugar at mataas na po, tumataas ang tubig, huwag na po natin hinintayin gumabi. So, kailangan mag-preemptive evacuation na tayo. May mga available naman po tayo ng mga evacuation center. And sa mga tao po na wala naman pong gagawin sa labas, please mag-stay lang po tayo sa ating mga bahay. And siyempre, mag-monitor po tayo sa mga sa social media at sa banta ng panahon para laging handa po tayo. Ang ika dito sa LDRMO, sa ito, preparado, ito tagalisto, Arawid Risco. Maraming salamat po, Kababayan Justin. Yes po. Sir, baka pahabol po yung numero po na maaari pong matawagan ng ating mga kababayan in case kinakailangan po nila ng serbisyo po ng MDRRMO Lingayen, Sir Kimpi. Go ahead po. Opo, ito po yung contact number po namin sa Local Disaster Risk Reduction Management of Lingayen, 0919 099 2230. Inulit ko po, ang emergency number po namin sa LDRMO is 0919-099-2230. Yun po, mag-ingat po tayo lahat and meron po kami sa social media. Meron pong Facebook page ang ating LG Lingayen, which the MIO Lingayen, and meron din po kami sa LDRMO Lingayen. Sir Kimpi, kasi nga po pala, kamusta po yung pagmamonitor nyo po dyan sa may bahagi po ng Lingayen Beach, sir? Pinapahintulutan po ba ang maligo o magtungo po dyan ngayon, sir? Hindi po pwede maligo po ngayon sa kwan. Hindi po tayo nagpapaligo ngayon kasi medyo rocking seat and baka magkaroon ng storm surge dahil sa itong bagyong Emong na naka-signal number na po 2 po ang bayan ng Lingayen. Okay po. Sir Kimpi, maraming salamat. Mag-iingat po kayo dyan and God bless po. Yes, ma'am. Maraming salamat din po. Thank you.